Araw matapos ang panghampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Jing Qian. Ang Armed Forces of the Philippines, hinamon naman ng China na ilabas ang buong video ng insidente kung saan 2 Pilipino ang nasugatan. Saksi si Katrina Son. Sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw, kita ang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, layo ng mga sundalo ng Philippine Navy na sakay ng rubber boat na itaboy ang mga taga-CCG. Nauwi ito sa komprontasyon. Sa isa pang video, kita ang panduduro ng mga taga-China Coast Guard. At sa isa pang kuha, kita naman ang isang taga-Philippine Navy na may bitbit na sagwan. Kasunod nito, inilabas ng AFP ang mga video kasunod ng alegasyon ng Chinese Embassy na ang mga Pilipino ang unang namalo gamit ang kanilang mga sagwan sa mga tauhan ng CCG. Pinabulaanan ng AFP ang alegasyon, sabay giit na hindi ang kanilang tauhan ang nagsimula ng gulo. Lumala raw ang tensyon ng isnabin ng CCG ang paulit-ulit na abiso sa kanila na umalis. At noong pinalo nila sa ulo ang isang sundalo gamit ang kahoy na baton. Ang nangyari kahapon, may kukumpara raw sa nangyari noong June 17, 2024 kung kailan nagkainitan ang CCG at AFP sa RORE mission sa BRP Sierra Madre. Sa nangyari sa Ayungin kahapon, sabi ng AFP, illegal ang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre kung saan may sovereign rights ang Pilipinas sa ilalim ng international law. Ayon sa AFP, nakalapit ang China Coast Guard ng 20 hanggang 30 meters mula sa BRP Sierra Madre. We need to understand na ang BRP Sierra Madre is a commissioned naval vessel. At ito ay nakalagak sa 105 nautical miles na exclusive economic zone natin. No? Ibig sabihin, ito ay napapaloob sa ating jurisdiction. Opo. So, kung paglapit dito ng dalawang China Coast Guard ng China Coast Guard na rin, it's actually provocation on their part. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there. To include the deceptive messaging. Hamon ng AFP sa China, ilabas ang kompletong video para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. Nasa pangangalaga naman ng BRP Melchora Aquino ang 2 sundalong nasugatan. Ayon sa PCG, habang kinukuha ang 2 sundalo kaninang hapon, nagpatupad ng blocking maneuvers ang CCG. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Ang insidente sa Ayungin Shoal ang isa sa mga unang hamon na kakaharapin ng bagong upong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Nafarrete. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Kinondena naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Kanina, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Jing Qian. Ayon sa Malacanang, ang pulong ay kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal, pero wala pang inilabas na iba pang detalye. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. May persons of interest ng NBI kaugnay sa kung sino ang kinausap umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang banta laban kina Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagharap niya sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang giit naman ng depensa, trial by publicity ang ginagawa ni Matibag. Saksi si Sandra Aguinaldo. May kinausap na ako na tao
Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Hindi na umano simpleng banta kundi isang plano kung ituring ng National Bureau of Investigation ang payag na ito ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong 2024 ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Sa pagsalang ni Matibag bilang testigo sa impeachment trial, tinanong siya ng prosecution sino ang sinasabi ng bise sa press briefing na kanyang kinausap. Sabi ni Matibag, may natukoy na silang persons of interest kaugnay rito. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito dahil patuloy pa raw ang investigasyon at kailangan nilang protektahan ang kanilang mga informante. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplano. Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, Magtuturo lang sila. Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente. Abril ngayong taon nang lumikha raw ang NBI ng Special Task Force para imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo na ayon kay Matibag ay seryoso, aktibo at nagpapatuloy. Sa pagtatanong ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervin Luisro, ipinunto ni Matibag ang umunay pattern of violence na hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Gaya ng pahayag ng bise noong October 2024. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Myself cutting his head. Na may pareho raw tema sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte nang ilunsad ang Rage Coalition nitong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte ng panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating Pangulo. Hindi sa kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan. Kita natin, mayroon po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live. Mayroon po mga magko-comment na barilin na yan. Mayroon pong mga video na nakuha ng ating CCD na mayroon nagkakasa ng baril. At ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng Presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Sa investigasyon ng NBI, kinonsidera rin daw nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag ni Matibag na open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
Tinutulan ito ng abogado ng bise at ipinuntong hindi pirmado at hindi notarized ang pinakitang affidavit ni Las Cañas. Pinayagan ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. As allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte Carpio. The reading of this document, Your Honor, already creates an impression not just to the minds of the senator judges but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper for, with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. Ang depensa ay nilarawan bilang hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga at trial by publicity ang naging testimonya ni Matibag. Sa cross-examination ng abogado ng bise na si Attorney Mark Villuan, sinabi niyang tina-trial by publicity ang mga pahayag ni Matibag dahil wala siyang ibinulgar na iba pang detalye. Lalo't hindi pa naman daw pinalang investigasyon ng NBI sa umunoy pagbabanta ng bise. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo'y pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Sagot ni Matibag, hindi pa nga tapos ang investigasyon. Pero oras na maging pinal ito ay kukumprontahin o ihaharap nila kay Vice President Duterte ang resulta ng kanilang investigasyon. Mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap. Tinawag din na hearsay ng depensa ang alam ni Matibag tungkol sa investigasyon na ginawa ng NBI noong 2025 dahil 2026 lang siya naging direktor ng ahensya. For the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, 2026, correct? I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Sa tangkang pagkwestiyon ng depensa sa motibo ni Matibag, ipinakita nila na isang asawa ni Matibag sa mga nag-endorso ng articles of impeachment laban sa bise. Pati mga critical na opinion pieces ni Matibag kung saan tinawag niyang bratinela ang bise. Ayon kay Matibag, katawagan ito na galing sa ama ng bise na si dating Pangulong Duterte. Inilabas din ng depensa ang isang graphic na nagpapakita ng mas mataas na ratings ng bise kesa sa Pangulo. Punto ng depensa, may betrayal of public trust bang nangyari? You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? Ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Kasunod ng cross-examination ng depensa kay Matibag ay humiling sila ng continuance o karagdagang oras para usisain si Matibag kaugnay sa anilay mga bagong detalyeng ipinakilala ng NBI Director, kabilang ang salaysay ni Las Cañas. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nasa The Hague, Netherlands ngayon si Vice President Sara Duterte ayon sa tagapagsalita ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Poa, nakausap na nila ang Vice Presidente tungkol sa pagpabor ng impeachment court sa pagpapasapina ng bank, tax at AMLAC records nito at ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis ang Vice Presidente para sa isang overseas trip. Bukod sa the Netherlands, magtutungo rin siya sa Qatar at United Kingdom. Ayon sa Office of the Vice President, walang ginamit na pondo ng gobyerno sa biyahe. At kinumpirma rin ng palasyo na may travel authority ang personal trip ni Duterte mula July 16 hanggang 31. Kasama raw sa mga pupuntahan ay ang Germany at Northern Ireland.
May mga pagbabago po sa magiging schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base po sa anunsyo ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, walang pagdinig sa Lunes dahil sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala rin pagdinig sa Martes para magbigay daan naman sa kontrasona ng minorya. Ayon kay Escudero, napagkasundoan sa caucus ng mga senator judge na itutuloy ang impeachment trial sa Miyerkules, July 29, sa bagong oras na alas 10 ng umaga. Mula Agosto maging alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na ang impeachment trial. At bukas mananatili muna ang schedule na alas 2 ng hapon magsisimula ang paglilitis. Magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada ang grupong Manibela kasunod ng malakihang taas presyo sa petrolyo na ipinatupad simula po ngayong araw. Patuloy ang tensyon sa gitnang silangan at sa ngayon, may namumuuring sigalot sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia. Saksi si Bernadette Reyes. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran na ngayon nasa ika-10 araw na, may namumuong tensyon sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia. Ang grupong Houthi na kaalyado ng Iran nagdeklara ng naval blockade laban sa Saudi Arabia dahil sa anilay pangiipit at pagbablockade umano ng Saudi sa Yemen. Ang Saudi Arabia kinondena ang alegasyon ng mga Houthi. Gagawin daw nila ang lahat para protektahan ang kanilang mga barko. Mahigit 1 dekada ng sigalot sa pagitan ng mga Houthi at ng Saudi. Naglunsad ang military intervention ng koalisyon ng Saudi at iba pang Arab states nang kubkubin ng mga Houthi ang kabisera ng Yemen noong 2015. Binabantayan ngayon ang magiging epekto nito sa Bab el-Mandeb Strait na malapit sa Yemen at nagdurugtong sa Gulf of Aden at sa Red Sea. Nagsisilbing daanan ng langis mula sa Saudi Arabia ang naturang daluyan, lalo't sarado ang Strait of Hormuz dahil sa gera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Nitong Hunyo, umabot sa 7% ng global oil output ang idinaan sa Bab el-Mandeb. Ang tensyon sa gitnang silangan ramdam ng bulsa ng mga tsuper, lalo ngayong nagpatupad ang mga oil company ng big-time oil price hike. Sa monitoring ng Department of Energy, 4 na magkakasunod na linggo nang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Para maibsan ang epekto nito, ginawa ng utay-utay ng ilang oil companies ang dagdag presyo ngayong linggo. Pero mabigat pa rin daw, lalo na sa mga pumapasada. Lalo't halos umabot na sa 90 pesos ang kada litro ng diesel. Wala na tayong magawa dyan, ganyan na talaga yan. Pagbaba nila, piso, pagtaas, 10. Biyahe pa rin, kung may kikitain pa, kung wala na, tigil na. Bukas magsisimula ang 2 araw na transport strike ng grupong Manibela. Maaari pa raw itong umabot hanggang Biyernes, July 24. Makarinig lang ng chismis ang mga oil companies at ang Department of Energy na may gera sa gitnang silangan. Agad na silang magtataas ng presyo. Dapat i-unbundle po ninyo yung presyo ng mga produktong petrolyo para makita natin magkano talaga ang pag-angkat, magkano ang ginagamit o ang gastos. Hihirit rin daw ang grupo ng dagdag pasahe. Noong Marso, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong dagdag singil. Yung na-outlet na piso na per hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magsosona na po kayo yung piso na ibinigay sa atin. Sana naman po nakikiusap kami na madagdagan pa ng piso. Hindi po sasapat ito para lamang po ito makasurvive kami. Wala pang pahayag ang LTFRB. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong... Arestadong 3 nagbebenta umano ng droga sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Mindanao. Isa po sa mga naaresto, mag-awol na pulis. Saksi si Marisol Abduraman, exclusive. Matapos makatanggap ng hudyat mula sa nagkunwaring buyer, agad nagtakbuhan ang mga otoridad papunta sa target area sa barangay na Tumulan sa Taguluan, Misamis Oriental. Arestado ang target ng operasyon na si alias Wawang, na ayon sa Police Regional Office 10 ay dating pulis. Nahuli rin ang kanyang umunong kasabwat na pusher. Nakuha sa kanila ang 10 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 544,000 pesos. Itinuturing na high-value individual ang dating pulis na natanggal raw sa serbisyo nito lang Pebrero ayon sa Police Regional Office 10. Nag-awol daw ito matapos magpositibo sa random drug testing Hulyo noong nakaraang taon.
katukutan po ito si alias Wawang. Ginagamit po niya yung kanyang badge at yung kanyang ID at nagpapakilala po siya na still he is an active member po ng PNP. Kaya po kinatatakutan po siya yung mga bumibili sa kanya. Pag hindi magbabayad, tinatakot po niya. Nabawi sa na-dismiss na pulis ang kanyang police badge at police ID. Si alias Wawang umano ang nag-ooperate sa bayan ng Taguluan at sa mga karatig na bayan. Meron pong mga industrial workers, yung iba naman po is meron pong mga truck drivers. No, yun po allegedly no na mga parokyano po niya. Sa Barangay Epona naman sa Cagayan de Oro City, nahuli ng mga otoridad ang isa pang high-value individual na si alias AJ. Nakuha sa kanya ang 300 gramo ng shabu na aabot sa mahigit 2 million pesos ang halaga. Malaki po yung kanyang network sa area. Nagbabagsak po siya sa mga SLI po natin. Patuloy na inaalam kung kabilang sa malalaking grupo ang mga nasakoting suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Inilatag ni DFA Secretary Teresa Lazaro ang posisyon ng Pilipinas sa konfrontasyon ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Saksi si JP Soriano. Hawak kamay ang mga ministro ng Association of Southeast Asian Nations para sa tradisyonal na family photo ng opening ceremony ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting para sa ASEAN 2026. Matapos ang Foreign Ministers Meeting, inisa-isa ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang mga napag-usapan at inisyal na napagkasundoan ng mga ministro kaugnay sa iba't ibang issue sa rehiyon, pati na ang paglalabas ng pahayag ng ASEAN kaugnay sa panibagong gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero nang matanong kung napag-usapan ba ng mga ministro ang tungkol sa paluan sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal, sabi ni Lazaro inilatag niya ang posisyon ng Pilipinas dito. Pero wala pa raw tugon ang mga ministro ng ASEAN. I was the one who presented it as part of the discussion because everybody has read it. It's all in the newspapers. But the foreign ministers did not respond to that position that I made because I think everything is still being discussed between the two parties. Gayunman, ang pinagtuunan ng pansin ng mga ministro ng ASEAN ang pagbuo ng Code of Conduct on the South China Sea o yung COC. Almost all have really focused themselves on the development that is happening on the Code of Conduct between ASEAN and China on the South China Sea. Wala mang tugon ang ASEAN sa naging aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Nakahanap naman ng kakampi ang Pilipinas mula sa Amerika at Australia na kapwa naglabas ng pahayag sa pagkondena sa insidente. Dati namang tahimik ang ASEAN sa isyong ito maliban sa Pilipinas na kinatigan ng 2016 Arbitral Award na nagsasabing walang visa ang 9-dash line claim ng China. Bukod sa Pilipinas, ilang ASEAN countries din ang may mga inaangking bahagi sa South China Sea at West Philippine Sea, gaya ng Vietnam, Brunei at Malaysia. Ngayong gabi o bukas, inaasahang makakapulong ni Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi para sa isang bilateral meeting, pati na rin si US Secretary of State Marco Rubio. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ilang personalidad at programa ng GMA Network ang kinilala sa FAMAS Awards for Broadcast Arts. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Sa inaugural FAMAS Awards for Broadcast Arts, 3 parangalang tinanggap ni multi-awarded Kapuso broadcast journalist Cara David. Isa siya sa nanalong Best Host for Public Service. Wagi rin ang kanyang podcast na I Listen bilang Best Public Affairs Talk Show. Habang Best Documentary ang kanyang eyewitness episode ng Embalsamador de Motor. Kwento ito ng grupo ng mga embalsamador na nagseserbisyo sa mga liblib na lugar sa Tiboli, South Cotabato. Thank you very much sa FAMAS. But more than that, thank you sa GMA for giving me the opportunity to tell stories every day. Nakasuot po ako ngayon ng tribal necklace. Ito po ay bigay sa akin ng mga riders ng Tiboli, South Cotabato. At yung pagkapanalo po ng Embalsamador de Motor ay inaalay ko po sa kanila. Best Educational Show naman ang Born to be Wild. At Best Lifestyle Show ang Biyahe ni Drew.
Sa larangan naman ng entertainment, Family Feud ang nanalong Best Show for Game Reality and Competition. Best Entertainment Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. Best Variety Show naman ang It's Showtime na napapanood sa GMA. Habang Best Host for Entertainment, si It's Showtime host Vice Ganda. Big winner naman si Sparkle star Kelvin Miranda na waging Best Performer para sa kanyang pagganap bilang Adamus sa Encantadia Chronicles Sangre. Inaalay raw ni Kelvin ang panalo sa kanyang pamilya, lalo na sa namayapang ama. Alam ko na kapag nakita niyo tong award na to, hindi ko alam kung anong magiging itsura niya. Kasi hindi rin ako talaga sanay tumanggap ng award, kaya malaking puwang to sa puso ko. And para sa'yo to, Di. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Nagdulot ng matinding pagbaha ang pag-ulan kanina hapon sa Antipolo City at rumagasa ang tubig sa loob ng isang subdivision sa barangay Mambugan. Binaha rin ang ilang bahagi ng sumulong highway. Hirap tuloy makaandar ang ilang sasakyan. Nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada, kabilang na ang Rodriguez Avenue at Olalia Road. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan kanina sa Antipolo. Kasunod po ng pagpupulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos, nanindigan si Chinese Ambassador Jing Chen na ang Pilipinas ang unang nang-udyok na nauwi sa komprontasyon sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi idinatali ni Chen ang mga napag-usapan nila ng Pangulo, sinabi niya naging constructive ang pag-uusap at nakatuon sa paghahanap ng solusyon sa mga isyong naka-aapekto sa ugnayan ng Pilipinas at ng China. Giit ni Chen, taliwas ang ilabas na pahayag ng Armed Forces of the Philippines sa totoong nangyari. Anya lumapit ang kanilang mga tauhan sa BRP Sierra Madre matapos umanong makita ang mga sundalong Pilipino na nagsasagawa umano ng bagong construction work. So our people found your soldiers they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Then they send boats and people to challenge us, ask us, leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Time out muna sa intense acting ang cast ng GMA Prime series na The Master Cutter. Game na kumasa sa Bisaya 101 Challenge na Charlie Fleming at Shuvi Etrata, sina Dingdong Dantes at Joe Berry. Ingon ni Mama, pagpalit og sudan dadto. Kayo ni Mama mo, pagpalitin niyo pa yon, tapos susunod pa ako. Isang word wala ka na tama. 2 Bisaya phrase ang pinatranslate ni na Charlie kay Dingdong, pero isa lang ang nasagot ni Dingdong. At sumubok din mag-translate si Joe Berry na tumama naman sa kanyang sagot. Naka 3 milyong views ang video sa Instagram. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayo magiging saksi!